Si Kat ay isang YouTube content creator. Lumaki siya sa Dumaguete, pero ngayon ay nakatira na sa Maynila. Kilala siya online, travel vlogs, lifestyle, at kung minsan, balik probinsya content. At sa tuwing umiuwi siya sa Dumaguete, dinudubog siya ng tao. Kat, pa-picture! Ate Kat, pan mo ako! Kaya minsan, hindi siya makagalaw ng maayos. Isang gabi, kinausap siya ng mama niya. Uuwi tayo ng Dumaguete, sabi ng mama niya. May aasikasuhin kasi ito roon. Napangiti si Kat. Talaga? Kailan? Bukas. Pero, napakanot-noo si Kat. Pero ano? Gusto ko, gabi na tayo dadating, sabi ng mama niya. Bakit? Sumagot ang kuya niya. Para iwas tao, alam mo naman, tutumugin ka na naman. Napatawa si Kat. Grabe kayo, hindi naman siguro? Hindi yan siguro, putol ng mama niya. Alam mo yan. Pero mag-aeroplano tayo, sabi ni Kat. Umiling ang mama niya. Hindi, ang dami nating dala, mahal pag aeroplano. Sumingit ang kuya niya. Basta, salitan tayo mas sa pagdadrive ha? Napabuntong hininga si Kat. Solo trip talaga? Oo, sagot ng mama niya. Mahabang biyahe to. Bandang 12:00 ng gabi na makarating sila sa street nila sa Dumaguete. Tahimik, iba na sa dati, mas marami ng bahay, may mga ilaw na rin sa kalsada. Uy, ang dami ng bahay dito sabi ni Kat habang nakasilip sa bintana. Oo nga, sagot ng kuya niya. Na-develop na rin. Habang papasok ang sasakyan sa street nila, napansin ni Kat may mga tao. Naglalakad sa gitna ng gabi. Kuya, mahihingang sabi, may mga tao pa sa labas. Tumingin ang kuya niya. Oo nga, ang dami nila. Hindi yan normal. Sa lugar na yon, pag ganitong oras, dapat tulog na ang lahat. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, may isang babayang dumaan sa tabi nila. Sobrang lapit, halos tikit sa bintana. Napatingin si Kat at doon, nagkatinginan sila. Ngumiti ang babae. Hindi simpleng ngiti, sobrang lawak, sobrang pilit, sobrang mali. Nanlamig si Kat. Kuya, kano? Ay kita ba niya tayo? Napakanot na ang kuya niya. Imposible, tinted to Pero ang babae, nakatingin, diretso sa kanya. Parang pita siya. Hindi na nagsalita si Kat. Iniwas niya ang tingin. Pero hindi doon natapos. Habang nagpapatuloy ang sasakyan, napansin niya, isa-isa, lahat ng bahay, may tao sa labas, may nakatayo sa gate, may nakasilip sa pinto, may nakaupo sa harap ng bahay. At lahat sila nakatingin sa sasakyan. Kuya, nanginginig na boses ni Kat. Bakit parang lahat sila nakatingin sa atin? Walang sumagot agad. Dahan-dahan nagsalita ang mama niya. Huwag kang tumingin sa kanila. Pero hindi napigilan ni Kat. Sumaliap siya ulit. At doon niya napansin, lahat sila nakangiti. Pareho. Parehong ngiti. Parehong pilit. Parehong nakakatakot. At habang lumalayo yung sasakyan, sinusundan siya ng tingin ng mga ito. Ma, mahina niyang sabi, hindi normal to. Tahimik ang sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa bahay nila, humito ang kotse. Walang bumababa. Baba na tayo, sabi ng kuya niya. Ayoko, diretso sagot ni Kat. Nagkatinginan sila. Kat, sabi ng kuya niya. Ayoko bumaba, sabi ni Kat. Bakit? Huminga siya ng malalim. Nakita niyo ba sila? Tahimik. Lahat sila nasa labas. Lahat sila nakatingin sa atin. At lahat sila nakangiti. Ang weird, ang creepy. Dahan-dahan nagsalita ang mama niya. Mas mababa ang boses, mas seryoso. Baka napaglaruan tayo, napalingon si Kat. Anong ibig sabihin mo, ma? Saglit nakatahimikan. May mga nilalang na natutuwa kapag may pumapalik. Nanlamig si Kat. Anong nilalang? Hindi sumagot ang mama niya. Hindi tayo papapa. Nagkatinginan sila magkapatid. Dito lang tayo sa kotse hanggang umaga. Sabi ng mama nila. Walang tumutol.
Sa gabing iyon, doon sila natulog sa loob ng sasakyan. Habang sa labas, hindi nila alam kung may nakatingin pa rin o kung may naghihintay lang na may pumapa. Nagising si Kat sa init. Sumisikat na ang araw. Tahimik. Walang kakaibang tunog. Kat, gising na. Mahina siya tinapik ng mama niya. Dahan-dahan siya umupo. Sumilip sa bintana. Wala na. Wala na mga taong nakatayo sa labas. Wala na nakatingin. Wala nang ngiti. Normal na ulit ang lahat. Mga bahay, mga gate, tahimik na kalsada. Napabantong hininga si Kat. Nawala na sila. Sumagot ang kuya niya habang inuunat ang likod. Baka napagod lang tayo kagabi, napraning lang siguro. Pero hindi kumbinsido si Kat. Hindi yun normal. Lumabas sila ng sasakyan. Tahimik ang paligid. Pero may kakaibang pakaramdam pa rin. Para may nakatingin. Pagpahinga muna tayo sa loob, sabi ng mama niya. Pero hindi agad sumunod si Kat. Napatingin siya sa kalsada. Eksakto kung saan niya nakita kagabi yung mga tao nakangiti. Wala na. Pero para may bakas pa rin ang presensya. Kat, tawag ng kuya niya. Pasok na. Napakorap siya. Oo, coming. Pumasok siya sa bahay. Ilang oras ang lumipas, sinubukan niyang magpahinga, pero hindi siya makatulog. Paikot-ikot sa isip niya yung mga ngiti. Hindi pwede to, pulongin sa sarili. Hindi ako matatakot ng ganun-ganun lang. Bandang tanghali, nagdesisyon siya. Halabas ako, bibili lang ako sa tindahan. Napalingon ang mama niya. Mag-isa ka? Oo, malapit lang naman. Sigurado ka? Tumango si Kat. Kailangan ko lang i-prove sa sarili ko na okay lang lahat. Hindi na siya pinikilan. Lumabas siya ng bahay. Mainit na ang araw, normal ang paligid. May mga bata naglalaro sa malayo. Okay, normal lang ang lahat. Pulong niya. Naglakad siya, papunta sa maliit na sari-sari store sa kanto. Pagdating niya, tumigil siya sandali. Tahimik, walang tao. Tao po, tawag niya. Ilang segundo ang lumipas. Lumabas ang isang matandang babae mula sa loob. O iha, ano kailangan mo? Napahinga, sikat na maluwag. Normal ang mukha, walang makaibang ngiti. Pabili po sana ng soft drinks. Ngumiti ang ale. Normal lang ngiti. Sige, sandali lang. Habang kinukuha ng ale ang soft drinks, napatingin si Kat sa paligid. Tahimik, pero may napansin siya. Sa loob ng tindahan, may nakasabit na lumang larawan. Lumapit siya. Larawan ng kalsada. Yung kalsada nila. Pero luma. Mas konti ang bahay. Mas madilim. At sa harap ng mga bahay, may mga tao. Nakatayo. At lahat sila nakangiti. Nalamig si Kat. Ate, tawag niya. Lumapit ang ale. Oh, bakit? Sino po sila? Tumingin ang ale sa larawan. Saglit siyang natahimik. Mga dati naming kapitbahay. Napakunot noo si Kat. Tati? Tumawa ang ale. Matagal na silang wala. Napalunok si Kat. Wala po. Dahan-dahang sumagot ang ale. Patay na sila. Parang tumigil ang mundo. Ano pong nangyari? Tahimik ang ale. Sunog. Nalaki ang mata ni Kat. Isang gabi, dagdag ng ale. May nasunog na bahay dito. Hindi na nakaalis ang iba. Napatingin si Kat sa larawan. Parehang muka. Parehang ngiti. Ate, nanginginig na ang boses niya. Bakit po sila nasa labas? Hindi agad sumagot ang ale. Pagkatapos mahina niyang sabi. Yan ang huling nakita sa kanila. Nanlamig ang buong katawan ni Kat. Nakatayo sa labas. Nakatingin sa daan. Tahimik. At nakangiti. Napatira si Kat. Kagabi. Pulong niya. Nandun sila. Biglang tumingin ang ali sa kanya. Ano sabi mo? Nakita ko sila kagabi. Tahimik. Mas lalong lumamig ang hangin. Dahan-dahan nagsalita ang ali. Hindi kayo dapat dumating ng gabi.
Napaatras si Kat. Bakit po? Tumingin ang Alice sa kalsada. Kasi gabi sila nagpapakita. Biglang may tumakbong bata sa labas. Napatingin si Kat. Pero hindi niya na ito nakita. Pero sa gilid ng paningin niya, may nakita siya nakatayo. Isang babae. Takangiti. Naalala niya yung mukha nito. Sa iyo nakita niya kagabi. Nahinginig si Kat. At may hinayang sabi, nandiyan na naman sila. Pero hindi siya lumingon ulit. Inabot ng Ari ang soft drinks, umuwi ka na. At huwag ka nang lalabas pagdilim. Dali-dali siya umalis. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya. May mga mata nakatingin sa kanya. At kahit maliwanag, parang may mga ngiti na nakasunod. Dali-dali umuwi si Kat. Mabilis ang lakad. Halos tumatakbo. Pagpasok na sa bahay, agad niya sinara ang pinto. Ma! Hingal niyang sigaw. Ma, nasa labas sila. Napalingon ang mama niya. Sino? Yung mga tao kagabi. Nasa labas sila ulit, kahit umaga. Nagkatinginan lang ang mama at kuya niya. Kat, mahinang boses ng kuya niya. Kalma ka lang. Umiling siya. Hindi ako nag-i-imagine. Lumapit siya sa bintana, sumilip. Tahimik ang kalsada. Wala. Kanina lang nandun sila. Pulong niya. Bigla nagsalita ang mama niya. Mas mababa ang boses. Mas seryoso. Hindi tayo dapat umuwi ng gabi. Naparingon si Kat. May mga lugar, tugtong ng mama niya, na may iba nakatira pagdilim. Nalamig siya. Ano pong ibig sabihin? Tahimik. Minsan, sabi ng mama niya, hindi nila gusto na may pumapalik. Hindi na nagsalita si Kat. Kinagabihan, walang gustong lumabas, walang gustong tumingin sa bintana. Pero bandang 12:00, may narinig sila. Tok, tok. Mahina sa pinto. Nagkatinginan silang lahat. Pero ngayon, burong ni Kat. Tok, tok, tok. Mas malakas. Walang kumalaw. Huwag yung bubuksan, sabi ng mama niya. Tahimik ka sila. Pero bibigla nagsalita. Kat, nanlaki ang mata niya. Lumabas ka. Nahinginig siya. Narinig niyon. Tahimik ang kuya at mama niya. Parang wala silang narinig. Kat, mas malinaw, mas malapit. Dahan-dahan siya napatingin sa pinto at doon, may anino. Marami. Para yung mga tao nakatayo sa labas. At kahit hindi niya nakikita ang mukha, ramdam niya ang ngiti. Kat, mahina, sabay-sabay, sumama ka na. Napaatras siya. Hindi. Biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Walang tunog, walang katok, wala nang boses. Kinabukasan, normal ulit ang lahat. Uwi na tayo na Maynila, sabi ni Kat. Hindi na siya komportable. Pumayag ang kuya at mama niya. Pagdating ng hapon, umalis sila. Habang papalayo ang sasakyan, napatingin si Kat sa kalsada. At doon, nakita niya ulit mga tao, nakatayo sa labas ng mga bahay. Tahimik. At lahat, nakatingin sa kanya. Nakangiti. Hindi na siya lumingon ulit. Pero dala niya pa din ang pangyayaring iyon kahit nakabalik na siya ng Maynila.